Bago natin simulan ang karugtong ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod nating recaps. At ngayon, tara na at ipagpatuloy natin ang kwento. Si Fang Wen ay bumagsak ng malakas sa batong sahig, dumudulas pa atras dahil sa impact. Mula sa mga tao, sumigaw si siya ng kanyang pangalan. Nagmadali si siya at sinuportahan ng sugatang si Fang Wen. Si Fang Wen ay yumuko, hawak ang kanyang dibdib, at inamin na siya ay natalo. Nag-aalalang tinanong ni siya kung okay lang siya. Si Wu Jixing ay nakatayo sa arena, inaayos ang kanyang kamay ng may mayabang na ngisi. Ininsulto niya si Fang Wen, sinabing ang isang babae ay babae pa rin sa huli. Sinabi niya na bumuti na siya, ngunit ang kanyang lakas ay kulang pa rin. Ang mga estudyante sa mga tao ay nag-usap tungkol sa laban, napansin ng isa na si Wu Jixing ay nasa ibang antas lamang. Naaawa naman ang isa kay Fang Wen dahil talagang pinagbuti niya ang kanyang laro. Nagtataka sila kung ang kanilang klase ay magkakaroon ng 2 tao sa top 10 ngayong taon, sinabing ang pag-iisip nito ay nakakapagpalaki ng kanilang pagmamalaki. Tumingin si Wu Jixing ng diretso sa mga tao at inanunsyo na ito na ang turn ng susunod na tao. Tumingin siya ng masama at tinanong kung ang maliit na basura ay nangangahas na humarap. Si Lin Hui ay lumabas mula sa mga tao ng may kalmadong ekspresyon. Nagulat ang mga estudyante na makita siya. Napansin ng isang estudyante na si Lin Hui ay sobrang matapang kamakailan, hindi pumayag ang isa pang estudyante, nangangatwiran na kahit gaano siya katapang, hindi niya kayang talunin si Wu Jixing. Ipinaalala niya sa lahat na si Fang Wen ay lubos na dinurog si Lin Hui noong huling pagkakataon, bamulong ang isa pang tao na talagang kinamumuhian ni Wu Jixing si Lin Hui at malamang nadudurugin siya ngayon. Ngumisi si Wu Jixing at tinawag siyang bata. Sinabi niya akala niya si Lin Hui ay matatakot na mabasa ang sarili at tatakbo palayo. Mahinahon siyang tiningnan ni Lin Hui at sinabing siya ay taos-pusong nagtataka kung bakit gustong-gusto siyang targetin ni Wu Jixing. Tumingin si Wu Jixing kay Lin Hui at tinanong kung hindi pa rin niya naiintindihan. Sumugod siya ng agresibo, ipinaliwanag na si Lin Hui ay dating mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Sumigaw si Wu Jixing na hinding-hindi niya yun papayagan at naghagis ng napakalaking suntok. Si Lin Hui ay nakatayong ganap na hindi gumagalaw na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa at madaling inilegyan ng atake sa pamamagitan lamang ng pag-iling ng kanyang ulo. Mabilis na pumihit si Lin Hui ng kanyang paa at naghatid ng isang malakas na spinning kick. Ang sipa ay direktang tumama kay Wu Jixing, inilunsad siya paatras sa batong sahig. Siya ay nagmukhang nagulat habang dumudulas siya sa lupa at bumagsak ng marahas sa batong rehas ng arena. Ang mga estudyante sa mga tao ay nanunood ng may lubos na pagkabigla. Napabulalas ang isang estudyante na si Lin Hui ay baliw sa pagpabalik kay Wu Jixing ng isang sipa lamang. Nagtanong ang isa pang estudyante kung si Lin Hui ay isang halimaw. Si Lin Hui ay nakatayong mahinahon at pinagsalikop ang kanyang mga buko. Tinanong niya si Wu Jixing kung kailangan niya ng sandaling pahinga. Tumayo si Wu Jixing mula sa mga durog na bato at pinaga niya ang kanyang kapangyarihan. Sumigaw, might weaponization. Tinitigan niya si Lin Hui at sinabing pagsisisihan niya ang pagpapagamit sa kanya ng kapangyarihang ito. Nagpakawala si Wu Jixing ng sunod-sunod na mabilis na suntok. Mabilis na kumilos si Lin Hui, iniiwasan ang bawat hampas at nag-iiwan ng mga after-image. Mahinahong sinalo ni Lin Hui ang kumikinang na kamao ni Wu Jixing gamit ang kanyang kamay. Sinabi niya kay Wu Jixing na ang kanyang Valor Armament ay hindi naman masama. Pagkatapos ay ipinahayag niya na dito na natatapos ang laban. Mabilis na humakbang si Lin Hui at tinamaan si Wu Jixing ng diretso sa dibdib. Ang atake ay nagpabalik kay Wu Jixing. Dumudulas siya sa batong lupa, nag-iiwan ng bakas ng alikabok, tumigil siya at hinawakan ang kanyang dibdib. Nagmukhang lubos na nagulat, tinanong niya si Lin Hui kung paano niya nalampasan ang kanyang atake nang hindi man lang ginagamit ang kanyang might weaponization. Mahinahon siyang tiningnan ni Lin Hui, sinabi niya na sa kasalukuyan, si Wu Jixing ay hindi karapat-dapat na gamitin niya ang kanyang might weaponization. Si Wu Jixing ay nagngalit at sumugod pasulong na sumisigaw na kahit na siya ay bumagsak kasama nito, ilalabas niya si Lin Hui ngayong araw na ito. Inihila ni Lin Hui ang kanyang kamao pabalik upang maghanda ng counter-attack. Naghagis si Wu Jixing ng isang suntok na binalot ng maliwanag na kahel na enerhiya habang si Lin Hui ay nagpakawala ng isang napakalaking alon ng bughaw na enerhiya. Ang kanilang mga atake ay nagbanggaan na lumikha ng isang higanteng pagsabog ng bughaw at kahel na liwanag.
Ngunit hindi nagtagal, parang nilamon ng buhay ang lakas ni Wu Jixing dahilan siya ay mapa-atras at mapadaos-dos dahil sa normal na suntok lamang ng ating bida. Sa mga tao, pinanood ni Fang Wen ang sagupaan na may benda sa kanyang noo. Siya ay nagmukhang nagulat at bahagyang pinawisan, napansin niya na si Lin Hui ay may kalamangan ng hindi man lang ginagamit ang kanyang might weaponization at nagtataka kung gaano siya talaga kalakas. Bumalik sa arena, biglang nagmukhang nagulat si Lin Hui at pinawisan, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at sinabi ng malakas na nakampante siya. Tumalon pa atras si Wu Jixing at sumigaw ng galit kay Lin Hui na sinabing huwag siyang manggahas na maliitin siya at hinihiling na ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Si Lin Hui ay nakatayong ganap na hindi gumagalaw habang ang isang napakalaking aura ng maliwanag na bughaw na enerhiya ay marahas na pumutok sa paligid ng kanyang buong katawan. Si Wu Jixing ay lumapag sa lupa na nanginginig at pinapawisan sa pagkabigla at nagtanong kung yun ang Might Shroud. Ang mga estudyante sa mga tao ay nakaramdam ng matinding presyon, napansin ng isang estudyante na ang hangin ay tila napakabigat, nagtanong ang isa pang estudyante kung lahat ng honor students ay kayang gumawa ng infusion ngayon, sinabi ng ikatlong estudyante na halos hindi niya mailabas ang kanyang sariling enerhiya at nagtataka kung anong antas na si Lin Hui sa kasalukuyan. Napalibutan ng matinding bughaw na aura, mahinahong tinanong ni Lin Hui si Wu Jixing kung handa na ba siya. Si Wu Jixing ay labis na pinapawisan at nagmukhang takot, ngunit nauutal niyang sinabi na handa na siya sa anuman. Sinabi ni Lin Hui, sige, at agad na sumugod pa sulong, siya ay kumilos ng may hindi kapani-pani walang bilis na nag-iiwan ng bakas ng bughaw na enerhiya sa likuran niya at lumitaw mismo sa harap ni Wu Jixing. Tumalon si Lin Hui at nag-ugoy ng isang malakas na sipa na diretso sa ulo ni Wu Jixing. Nanunood mula sa gilid, si Guru Wu ay nagmukhang nagpanik at iniabot ang kanyang kamay na sumisigaw na kung tumama ang sipa, mamamatay si Wu Jixing. Sa huling sandali, inilihis ni Lin Hui ang hampas at binasag ang kanyang paa sa lupa mismo sa tabi ni Wu Jixing. Ang malakas na impact ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog ng alikabok at mga debris na lubos na sumire sa batong sahig ng arena. Ang mga estudyante sa labas ay nagulat sa malakas na boom. Nagtanong sila sa isa't isa kung ano ang tunog at nagtataka kung may kanya na pumutok. Itinuro ng isa pang tao na ang malakas na ingay ay tila nagmula mismo sa training grounds. Sa loob ng arena, si Lin Hui ay nakatayong lubos na kalmado na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa na nakatingin sa lupa, habang ang alikabok ay lubos na tumira. Ang lupa ay tuluyang nadurog at itinulak pataas mula sa napakalaking puwersa ng inilihis na sipa ni Lin Hui.